Hello po sa mga nakasubscribe po sa aking channel. May isi-share lang po ako sa inyong pamamaraan na ginagawa ko na nakakatulong para mas madali natin mahanap yung gusto nating makita sa Bible. Halimbawa, saan ba makikita yung bawang? May bawang ba na mababasa sa Biblia? Kung alam mo yung chapter tapos verse, mas madali mong makikita. Bubuklatin mo na lang, di ba guys? Madali mo makikita. Ngayon, paano kung hindi natin alam? Mayroong application na makakatulong para mas madali natin makita. Kasi halimbawa, sinabi sa'yo ng kaibigan mo, sige nga, pag may ipakita ka sa aking talata ng Biblia na bawal ito, bawal magbisyo, bawal magsigarilyo, titigil na ako. Di ba? Hanapin natin dyan. Hanapin natin. Sa atin, alam naman natin, di ba? Na alam, mga kapatid kasi sa MCGI, ano talaga, maalam sa verse ng Biblia. Pero kung minsan, alam natin yung chapter, yung verse, hindi natin alam, nakakalimutan natin, di ba? So, kung hanapin natin, Iglesia ng Diyos, alam natin, nakasulat yun sa unang Timoteo 3:15, di ba? Sa ikalawang Korinto 1:1, pwede mong ipakita yun. Ang tanong, paano kung hindi mo alam or nakalimutan mo yung verse? Diba? So, mahirap kasi iisa-isahin mo pa yan, hanapin mo, palagay natin alam mo yung chapter pero hindi mo alam yung verse. So, mahirap pa din maghanap kasi yung makapal yan, diba? Pero sa simpleng kaalaman na natuklasan ko guys, makakatulong ito para mas madali natin mahanap yung gusto nating hanapin na verse sa Bible. So, ganito yon. Kailangan natin mag-download ng application. Punta kayo sa inyong Play Store or App Store. Tapos mag-download po kayo ng application ng Biblia. Sa akin ito yung naka-install sa akin kasi ano na siya, English, Tagalog. Yan. Pag na-download nyo na guys yung Bible application, i-open nyo lang. Kailangan may ganito, yung search taas. Tapos type nyo dyan yung hanapin nyo. Halimbawa, bawang. Mayroon bang bawang sa Biblia? I-search natin. Type nyo dyan, bawang. Tapos, pag na-type nyo na yung bawang, pwede nyo i-all, itong all na to, para lahat na. Lalabas na yan dyan, diba? Kung mapapansin nyo, mayroon pang lumabas na dalawa. Ngunit kung ikaw ay magbawang, diba? Tapos ito naman sa Philippians 3:17. Halimbawang, di ba? Nandun pa rin kasi yung salitang bawang. Kung gusto nyo yung lumabas talaga yung eksakto, yung na word na hinahanap nyo, pwede nyo itong try natin itong partial. Di ba? Lumabas lang yung eksakto. So, halimbawa, sinabi sa'yo ng kaibigan mo, sige nga, pag may maipakita ka sa aking talata ng Biblia na bawal yung pagluhod or pagsamba sa Diyos-Diyosan, makikinig ako sa inyo, di ba? Magsusuri ako. So ngayon, ganito lang gagawin mo. Type mo dyan ng Diyos-Diyosan. Di ba? Lalabas na yan dyan. Hanapin mo lang yung eksaktong verse na lalapat doon sa tanong niya. Pwede mong piliin yung partial. Pwedeng exact phrase. Di ba? Dito nakalagay, di ba? Sa Acts 15:29 or Gawa 15:29 na kayo'y magsiilag sa mga bagay na inihain sa mga Diyos-Diyosan. So ito naman guys, ang sinasabi dito, magsiilag. Kung ang hinahanap ng kaibigan mo, yung pagbabawal ng Biblia na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, mayroon pa diyang mga exact na talata. So, yung sa Gawa 17:29, mayroon yun natatandaan ko. Ito naman, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap ng katawang na nga sa ibabaw ng lupa, pakikapid, karumihan, masamang pita, masasamang nasa at kasakiman na iyay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Diba? So, ito yung malalim pang kahulugan ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Kasi hindi naman ibig sabihin na hindi ka nga sumasamba sa
Diyos-Diyosan, ang mga rebulto. Pero, kumbaga, masakim ka, tapos nakikiapid ka, gumagawa ka ng mga masasamang gawa, masamang pita, consider pa rin yun na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kasi masamang gawa yun, di ba guys? Kaya nga sabi dito, patayin nga ninyo ang inyong mga sangkap. Patayin, itigil mo, di ba? So, yun lang po yung simpleng tutorial natin. Di ba guys? So, malaking tulong to, itong application na to. So, halimbawa, hanapin natin yung Iglesia ng Diyos. O, di ba lumabas? Kaya lang, nandito, hindi siya yung eksaktong word talaga. Kaya pindutin natin tong exact and partial. Tapos all. Para sa lahat ng aklat ng Biblia. Diba eh? Unang lumabas yung unang Korinto 1:2. Diba? Sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa mga katibagay, sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus. Napansin niyo po guys, showing 9 results. Diba? Ng Timoteo 3:15, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang Iglesia ng Diyos na buhay at haligi ng suhay ng katotohanan. Try natin hanapin yung Iglesia ni Kristo kung mayroon, kasi sila yung madalas nag-claim na sila daw yung totoo. Try lang natin, malalabas. Mayroon naman isa, Romans 16 verse 16. Diba? Sa Tagalog, magbatian kayo ng banal na halik, pinabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Kristo. Na nakalagay dyan, mga, diba? Plural. So kung paramihan pa lang ng mababasa sa Biblia, mas marami na yung iglesia ng Diyos. Diba? At yung lumabas na yun sa Roman 16 verse 16 na ipaliwanag na yun ni Bradley. Napakalinaw nun. Tumutuko yun sa mga kapatid sa Iglesia ng Diyos na pawang kay Kristo Jesus. Plural yun eh, mga iglesia ni Kristo. So ibig sabihin, members yun na pawang kay Kristo Jesus. Naman natin na yung mga kay Kristo Jesus, nasa Iglesia ng Diyos yan eh. Kaya nga, tinawag na mga banal. Si Pablo, apostol ni Kristo Jesus, sa Iglesia ng Diyos na nasa Korinto. So hanggang dito na lang po yung simpleng tutorial. Sana po nagustuhan po ninyo sa mga mahilig sa Bible. Sana mag-subscribe po kayo sa aking channel. Thank you po.